um, malalaki namin karera sa taon. Normally, kami yung humahawak yung sa technical side ng Ironman Philippines, sa Camsur, August. New Balance, Fun Run, bandang November. At meron kaming sariling karera na yung kami nang mismong gumagawa, yung White Track Triathlon. Every October po yon. Tapos December, yung aming unang-unang karerang ginawa na asbarkada, yung yung Extreme Triathlon sa San Juan, Batangas naman. Okay. Ang tanong ko, papaano halimbawa na sumali dyan? Una, ano muna ang requirement? Kahit ba sino, basta naibigan lang, parang trip ko ito. Ganun ba kaagad ang pagsali dyan? Yung mga fun events, mga fun run, ganun, the usual po na mga pupunta sa registration center, pipila, kasahin ng waiver. Pero yung mga seryosong event, lalong-lalo na itong Ironman Philippines na to, mayroon silang, may ginadaanan silang proseso. Kailangan sabihin nila kung ano ba yung pinakamahabang karerang nasali, may problema ba sila sa health nila. Ini-screen pa rin namin eh. Tapos pag medyo may duda kami, yung mga doctors na race doctor namin ang nagsasabi na interviewin natin o check up natin. So, yung mahirap na karera, mahirap din sumali. May proseso rin. Pero yung mga fun, to encourage naman na maging active tayo at magandang lifestyle, healthy, madali naman din sumali. So, ano lang din, meron ding karapatan na proseso ang dadaanan ng mga tao. Ayun. Meron ba kayong mga contact numbers kung sakaling halimbawa gusto kayong may gusto i-clarify sa inyo tungkol dyan sa mga event na yan? Baka may website kayo. Yung website namin ay www.xtribe.com.ph. Tapos yung contact namin sa opisina ay 438-9021. Yung sa kahabaan nga nung isang triathlon, siguro mayroong mga unique na concerns. Nung kasama nga ako dun sa Camsur, Chris, di ilang araw din yun, bago tumakbo talaga at bago talagang ginawa yung triathlon, nag-dry run muna yung mga atleta, may nagbisikleta, may tumakbo. Sabi nila, isa doon sa mga concerns nila, hinahabol sila ng aso. Although pagdating ng actual race, inayos naman lahat ni Governor El Rey Villapuerte at wala nang aso na humahabol dun sa mga nagbibisikleta at nung tumatakbo. Pwede ba siguro Eric, ano ba yung mga concerns na pinaka binabantayan niyo halimbawa doon sa mga tatlong phases ng karera? Sa swim, ano pinaka binabantayan niyo? Sa bicycle, ano naman? Sa takbo, ano? Yung sa swimming talaga, talagang bantayan yan, tao-tao. Pinagmamasdan namin yung mga itsura nila sa tubig kasi medyo nahuhuli mo na yung nahihirapan na. So, lapit agad kami, tanungin agad namin, kailangan mo ba ng tulong? Kunin ka na namin. As much as possible kasi ayaw naming basta lang sila kunin dahil nga baka naman talagang ganun, langoy aso lang talaga sa style nila. Di ba? Bigla mong dinisqualify. Pero ba't mo pinigilan? Di ako nalulunod. Talagang ganito lang style ko na. Pero ganun ganun yung sa swimming ang binabantayan namin. Yung itsura pa lang ng paglangoy, nakikita mo na yung talagang lumulutang at medyo yung parang nahihirapang lumutang. Lalapitan agad namin yun. Sa bisikleta naman, yan ang pinakatakot kami na aksidente kasi ang bisikleta mayroong bilis eh. So, lahat talaga ng kanto kung pwedeng walang tumawid na tao at walang sasakyan, yan ang, kung bawat intersection, kung pwede namin lagyan ng police para stop traffic, yun ang importante. Ang running, hindi kami masyadong ang running, matisod lang yan, konting ang running talaga, ang naalagaan mo sa kanila is yung kanilang hydration. By the time kasi na tumatakbo na sila, pagod na itong mga to. Diyan nagko-collapse because hindi nakakainom na mabuti or sobrang init. Yan kasi huling parte na ng karera, napakainit na yun ng time na yan. So, saka pagod na sa swimming, pagod na siguro sa cycling. Pagod na. Diyan na lumalabas yung mga naglalakad na yan, nagka-cramps na. So, inaalagaan namin sila ng ano bang pwede namin ibigay dyan. Sports drink ba? Makatulong? Saging ba? Ang alaga naman doon, hindi sa aksidente, but yung mismong kailangan nila para matuloy lang nila yung karera nila nang hindi masyadong nadadamage yung katawan nila sa pagod. Ayan. Baka meron kayong mga uling mensahe, Eric and Daryl, dahil tayo naubusan na ng oras. Dito sa mga listeners natin, susuki natin dito sa MBC Sports Center. Siguro, laking pasalamat nga kami sa DZRH to. Nabigyan ng pagkakataon yung mga ibang sports kagaya ng amin, triathlon. But hindi lang triathlon, ang mensahe siguro namin is kaya namin napasukan yung ganitong pag-organize na realize namin na marami kaming natutunan sa sports tungkol na i-apply namin sa buhay namin, yung pagtsatsaga,
pagsisipag. Mm. Yung tingin ko, pagka maraming Pilipinong mas maging active lang ng konti, sumali o subukan, malaking bagay na eh. Malaking bagay na ma-apply na nila sa buhay nila at imbis na nga nasa computer tayo o suminghot tayo ng rugby, tumakbo na lang tayo para masaya pa, di ba? Mhm. Oo. Si Darrell. Hindi tayo bata habang buhay, so siyempre mas maganda talaga pag medyo tumatanda. Mas nagiging active tayo. At saka mas nagkakaroon ka ng positive na outlook sa buhay. Yun yung I think na maibabahagi ko dahil ganun yung nangyari sa akin. Dating sedentary ako. I used to be 165 pounds. Uy, talaga? Ngayon, dahil sa pag-ano ko sa sports na ito, mas na-maintain ko yung physical fitness ko. At saka hindi lang yon, pati yung mental at saka spiritual aspect na tamaan din ng aking buhay. Yun lang po. Maganda, no? Siguro kailangan din namin ni Roel yun, ha? Oo. Pero sabi nila, maganda raw pantanggal ng stress to, eh. Lalo na kung busy ka lagi sa trabaho, no? Oo. Maiba naman, ano? Sali ka sa mga fun run na ganito. Kahit di na yung, ano talaga yung matinding competition, eh, no? Sa mga fun run, eh. Lalo na kung barkada, kasabay mo ang barkada mo, di ba? Oo. maganda. Tatapusin nyo lang isang karera, di ba? Hindi naman kailangan manalo, di ba? Oo, halimbawa, ang matatalo, pinakahuli, o manilibre sa ano. Ayan. Oo. Ganyan. Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa. Ruel, baka may huli kami mensahe sa mga kababayan natin. Oo, maraming salamat, Chris. At yun nga, sana maganda yung message ni Eric at saka ni Daryl na sumali tayo sa mga ehersisyo kamukaganto, mga activities na healthy talaga. Yan. Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa mga kababayan ko sa Antipolo Rizal. Lalo na yung darling ko, nakikinig ngayon. Nasa bahay, hindi ako Hindi ka sinamahan. sinamahan. Oo. Kaya pala nagyaya ka sa labas. Hindi, joke lang. Thank you so much, Ruel, ha? At maayos naman ang tubig sa Antipolo, ha? Okay, maayos na maayos. Maayos na maayos. Nung nahanak tayo, hindi ako tatakbo. Hindi tatakbo si Ruel Vidal sa May elections. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan nating palatuntunan. Marami pong salamat sa inyo. Uy, sandali, yung nanalo pala, nanalo. Ngayon ko lang nalaman na mayroong basketball din pala dito sa ano, ha? sa triathlon. Wala pong basketball dito. Ang nanalo sa atin, taga Cavite. Si Bong Pacundo, swimming, biking, tsaka marathon, running. Bong, itatawagan ka namin paano makukuha itong iyong 4 na gift certificate sa Star City, ha? Para makapag-enjoy kayo, tatawagan ka ng aming staff dito sa DZRH. Mga kaibigan, maraming salamat po. At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa technical side, si Rene Abinales at ng ating mga kaibigan sa Alice TV, ito po naman ang inyong lingkod, Chris Capulso. Huwag ko kayong alis. Susunod na po ang programang Lunas. Sa bawat kaganapan,